tayong mga karangkada ang inyong nakita sa inyong mga screen ang traffic situation dyan sa may Commonwealth Avenue, corner Luzon Avenue. Sa right side ng inyong mga screen, yan yung papuntang Batasan area, papuntang Litex, papuntang Fairview, papuntang Novaliches. So nakita nyo ba sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko pero nagkakaroon ng bottleneck dyan pagdating sa may Fairview area. Sa left side naman ng inyong mga screen, yan yung papuntang Tandang Sora at Quezon Memorial Circle. At nakita nyo naman, mabilis din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Araw ng Huwebes, February 20, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM radio sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lalaki patay sa pananaksak ng katrabaho, ang suspect nagalit daw matapos pagbintangan ng biktima na kumuha sa kanyang 800 pesos. Leader ng umunoy bogus sa tribal group, arestado dahil sa patong-patong na kaso. Pusa, nawakwak ang likod matapos tagayin. PCO Acting Secretary Cesar Chavez nagbitiw sa pwesto, papalitan ng dating journalist na si Jay Ruiz. At sa Milby, kinumpirma na ang hiwalayan nila ni Catriona Gray. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang katrabaho sa Iligan City. Ang krimen, nag-ugat dahil sa nawawala raw na 800 pesos ng biktima. Narito ang report ni Iligan City News correspondent Jam Nueva. Dalawang sugat, ang isa tumagos pa sa baga. Yan ang sinapit ng 35 taong gulang na si Julius Rial matapos pagsasaksakin ng kanyang katrabaho pasado alas 11 kagabi sa Barangay Tomas, Kabili, Iligan City. Nadala pa siya sa ospital pero namatay din. Kalaunan, ayon sa isang saksi, nagtalo si Rial at ang sospek na si alias Donnie. Pinagbibintangan daw kasi ng biktima na kinuha ng sospek ang kanyang 800 pesos na nakaipit sa kanyang cellphone. Inawat pa raw niya ang dalawa hanggang sa bigla na lang daw kumuha ng kutsilyo ang sospek. Yun, pagsaksak sa kanya, naiwasan niya tapos sinalag niya. Tumakbo siya doon sa may baba, doon, natumba doon sa may kanal. Doon siya na sinaksak. Base sa investigasyon, parehong construction worker ang dalawa. Baguhan sa grupo ang sospek na taga Misamis Oriental. Nagkasa ng pursuit operation ng pulisya at unang pinuntahan ang pamilya ng sospek pero ayon sa lola, hindi pa ito nakakauwi. Ito na ang ikalimang kaso ng pagpatay na naitala sa Iligan City sa pagpasok ng taon. Sa case ng pananaksak, we have one murder incident and 4 frustrated homicide. So a total of 5. Patuloy pang tinutugis ang sospek. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Arestado ang leader ng isang bogus tribal group sa Surigao City dahil sa usurpation of authority. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Bandang alas 6 ng umaga nang pasukin ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation Group, CIDG, ang kampo ng Federal Tribal Government of the Philippines sa Barangay Sabang, Surigao City. Pinusasan ng mga pulis si Georgito Corpos Santisas o Dato Adlaw sa bisa ng arrest warrant para sa kasong usurpation of authority. Natagpuan din sa lugar ang ilang hinihinalang miyembro at ilang minor de edad, kabilang ng isa pa umanong leader ng grupo na si Lourdes Infante Alatraca. Nakumpiska rin sa kampo ng Federal Tribal Government of the Philippines ang ilang espada, mga hinihinalang anting-anting at uniforme. Ayon kay Surigao City Mayor Paul Dublao, dumaan sa proseso ang lahat para matiyak na walang masasaktan sa ginagawang pag-aresto. 21 individuals were arrested and they are now under police custody, while there were additional 9 minors, 1 senior citizen, and 2 breastfeeding mothers were placed under the care of the CSWDO and now under medical
check-up. Ayon sa pulisya, marami pang arrest warrant ang ilalabas dahil sa maraming kaso ang isinampa laban sa grupo. There are remaining na magawasay pa ng mga warrants of arrest against sa mga members na yan. And as a matter of fact, to the other day, nag-serve pa gani kita ng subpoena katong 2 counts of large-scale illegal recruitment. Actually, that is not bailable. Kinasuhan sila Dato Adlaw matapos ipadlak ang malalaking establishmento ng Surigao City dahil sa hindi pagbayad sa grupo na umaangkin sa ancestral land doon. Magugunita na pinadlak ng grupo ang ilang establishmento dahil sa hindi pagbayad sa grupo na umaangkin sa ancestral land sa lugar. Dahil dito, sinampahan ng grupo ng reklamo, alarm and scandal. FMR News Surigao, Rinaldo Bernardes, umarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng isang pusa matapos pagtatagain sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Dinala sa Davao Emergency Veterinary Hospital kahapon ang 2 taong gulang na pusang si Makoy matapos itong magtamo ng malalim na sugat sa likod nito dahil sa pananaga. Ayon sa may-ari na si Alma Ignacio, Martes nang hindi na nakauwi sa kanila sa Jacinto Canto Gomez Street, Davao City ang pusa. At nagulat na lang sila sa kinahinatnan ng pusang Pinoy o puspin na si Makoy. Naghilak jud ko, sir, oy, kay sus. Di jud lali mag-ano ba. Labay na ako na sila, unya. Yung anaon lang nila. Sakit kay sa kuha, sir, oy. Punta magkonsinsa ba, ana. Di jud lalim nga. Nga naon na nila, tigbason. Nanghihina at namimilipit sa sakit nang dalhin sa veterinary hospital ang pusa. Ayon kay Dr. Ronald Lunar, muntik pang tamaan ang spinal cord nito na delikado para sa alagang pusa. Pero sa ngayon ay nasa ligtas ng kondisyon si Makoy. Tinahi, after that, ilinisan na maigi. Kasi kapag nataga pa yun, medyo mas malaking pressure. Putol na yung spine, hindi makakalakad si Makoy. Muling nanawagan si Dr. Lunar na huwag saktan at sa halip ay alagaan at mahalin ang mga alagang hayop dahil maaring maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang mga mananakit sa mga ito. I think they are not doing anything to you, then just leave them alone because they are small little creatures na they can't even talk. You know, that's their nature. Most of the time, they are the one who help us, you know, like in terms of emotional support. So I don't think na it's right na mag-slash or magmanaga ng pusa. Pinag-iisipan pa ng may-ari kung papanagutin ang may sala lalo't hindi pa nila natutukoy ang responsable sa krimen. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Viral sa social media ang post ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS kung saan hindi umalis sa tabi ng kabaong ng kanyang fur parent ang aspin o asong Pinoy na si Tugs or Tugs. Isang rescued na aspin si Tugs noong 2020 na nakita sa isang palengke. Kinupkup ito at binigyan ng tahanan. Kita sa video na binigyan ito ng upuan sa tabi ng ataol at doon nagbantay. Imbes na i-turn over sa PAWS ang naulilang aspin, nagpasya ang pamilya na kupkupin si Tugs. Yung unang story mo na, Ninya, no? yung tinaga na pusa. Alam mo, last year lang, siguro nakadalawang kaso dyan sa Davao City na pusa Ganyan din? No, yung isa pinana. May pana siya, pero buhay din. Buhay din? Buhay din yun. May pana sa may noo. So, talaga? So, totoo yung sabi nila na ang pusa ay may 9 lives. Oo, pero kawawa. Grabe Yung naman. Kita mo yung pinagtataga, yung ano niya. Oo. Kawawa yan eh. I mean... Nahuli ba yung gumawa? Hindi eh. Ang Nakatakas? pagkakaalam ko, hindi nahuli. Kaya nga, ang tinawag na nga natin sa PAWS, humihingi din sila ng details with regards. Kasi kaya nabuo yung mga iba-ibang animal welfare groups. Para dito, nandyan yung PAWS, yung Biyaya, na talagang active sila sa pagsasampa ng mga case laban sa mga maltreatment. Katulad, naalala mo yung dating kinaladkad na pusa. Naalala ko rin Yes. yun. At buhay din yun. Buhay yun at pinatawag ng ng LTO. Pinatawag. Nag-meeting noong January 20. Yun ang wala pa tayong update. Kung Oo. anong nangyari na doon. Ang claim nung nagda-drive nun, hindi daw raw niya alam na tinali sa likod Pwede niya. ba yun? Yes, di ba? Maririnig mo, sumisigaw yung pusa. Tapos yun sa dog naman, no, talagang na maaantig ka talaga doon. Yung talagang hindi siya umalis.
nabasa ko yung kwento niyan napulot sa wet market. Oo, tapos? Pinakain siya nung fur parent na nag-adopt sa kanya. Tapos eventually, sumama na rin sa kanya. Alam mo, dun mo kita talaga yung loyalty ng mga dogs pagdating sa ganyan. Dati kinover ko yung si Acho Castillo, dati doon sa Hazing. Yes. Dinala yung golden retriever niya during sa burol. At talagang makikita mo na sumisilip talaga. Doon sa kabaong. Kumbaga, siguro yung scent na pick up nila. Oo, tsaka yung bond siguro, no? Oo. Talagang kahit sa kamatayan andyan pa rin. Tsaka maganda yung ginawa na yung pamilya nung namatay, ngayon ikukupkupin na nila Yes, oo. si Tugs. Dahil ang sabi ng post, sorry may info pa ako doon. Yes. Sabi ng post, Oh. usually daw, karamihan sa ganyan, tina-turn over na lang. Yung mga kasi wala na mag-aalaga, wala na yung fur parent. Oo. Pero this time around, iba daw yung ginawang trato nung pamilya na hindi, ikukupkupin pa rin namin si Tugs. Kasi yun din naman ang definitely magugustuhan. Nung amo niya. Yes, oo. Oo, tsaka parang kumbaga may memory ka pa rin nung mahal mo sa buhay. Kasi nga, iba nga yung bonding nung sila parang mag-ama na or mag-inaba na aso. Yes, oo. Oo. Kaya Diba? yun, yung mga story, talagang iba yung kurot, no? Oo. Okay, na-ospital ang 27 miyembro ng Philippine National Police dahil sa dengue. Kita mo, walang pinipili, pati pulis. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, naitala ang 27 kaso nitong January 1. Mas mataas ito kumpara sa 5 kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Dagdag ni Tuanyo, 15 sa mga pulis ang na-confine sa PNP General Hospital sa Camp Crame, 4 sa Regional Medical Unit, tig-1 naman sa Region 8 at 13 at Special Action Force or SAF. Itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang coverage rate nito para sa hospitalization ng mga pasyenteng tinamaan ng dengue. Ito'y sa harap ng pagtaas ng kaso ng mga tinamaan nga ng dengue mula sa 16,000 pesos, itinaas na sa 47,000 pesos ang hospitalization cost para sa severe dengue. At 19,500 naman ang para sa kaso ng mild dengue mula sa dating 10,000 pesos. Sabi ng PhilHealth, ito'y bahagi ng pinabuti nilang serbisyo, kasunod na rin ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung balita ng isang araw. Dumagsa sa Barangay Hall ng Addition Hill sa Mandaluyong City ang mga residente, dala ang mga kitikite at lamok para sa piso sa mosquito program. Piso kada 5 piraso ang presyuhan ng lamok, kaya bit-bit ang mga batya at plastic. Ipinasok sa tinatawag na death chamber ang mga lamok para patayin ng ultraviolet light. Pero pinuna ito ng Department of Health dahil baka mag-breed daw ng lamok ang mga residente para kumita. Ayon sa DOH, mas mainam na gawin ang Bring Me Basura Scheme para maengganyo ang paglilinis. Ganun lang pala kalaki yung yung parang ultraviolet light Yes, na oo. Kala mo cage. chamber, no? Kala ko Kala mo. naman. Kasi parang yan din yung nabibili natin sa... Big word para sa napakalait na aparato. Pero yun nga, baka nga naman mag-breed. Totoo. Ako, parang alanganin yung gustong gawin Ito ng na lang. addition. Yes. I mean, honestly speaking po, parang siguro parang gusto lang nilang mag-cause ng awareness siguro sa umpisa. Pero as a long-term solution, it's not the solution. Yeah. Ito, papilingit na. Dati, may ginawa dati sa isang barangay sa Quezon City, nagpakawala ng maraming palaka. Totoo yan. Nagpakawala ng maraming palaka para daw anuhin ang lamok. Ano mas gugustuhin mo? Piso sa Palaka mosquito? o lamok? Yung sa palaka, dadami naman ng insidente ng kulugo. Takot ako sa palaka din Diba? Yeah, wala kang dengue, may kulugo ka naman. Tsaka ang sabi nung nakausap ko sa DOH, Yes. hindi naman daw ata kumakain ng lamok ang palaka. Langaw, kumakain sila. Pero lamok, Yung hindi tayo naisip sure talaga, dyan, yung palaka talaga, pinakawalan nila para daw kainin yung mga marami Kanya-kanyang yan. Oo. diskarte, pero mas gusto ko pa yung mag-choose na lang sila ng cleanest area, pinakamalinis na yun. lugar o backyard. Kasi Dati nagkaroon din, mag-deliver ng lamok. nung nauso naman ang leptospirosis, alam mo ginawa nila? Yung daga.
Daga ang... Mag-turnover ka ng daga. Okay. Tapos, papalitan na yun. Ibang usapan yung daga kasi kaunti lang yun. Hirap humuli ata Yes. nun para malaking At bagay. etong lamok, medyo challenging pag Parang, nadurog oo. mo. Diba? Kung nakawala yung tingin mo, lahat nakapasok sa chamber na yun. Yes, Baka oo, may diba? nakawala May pa nakapos may ulit. Aedes aegypti dyan na may virus. Yes. Siya, tama. Tama na nga. Humirit ng taas pasahe ang isang transport group habang naghihintay ng desisyon ng LTFRB sa kanilang petisyon. Piso hanggang 2 pisong dagdag sa pasahe ang hiling ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP para matulungan ang mga tsuper sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng LTFRB sa Abril matapos ang konsultasyon sa buong bansa. Humirit din ng taas pasahe ang grupo ng Transport Network Vehicle Service or TNVS drivers. Hirit nila gawing 70 pesos ang base fare mula sa 45 pesos at dagdag na 18 pesos per kilometer mula 15 pesos. Ang pagtaas ng presyo ng diesel ang iginigit nilang dahilan ng hirit nilang dagdag pasahe. Habang pinag-aaralan pa ng LTFRB ang petisyon para sa taas pasahe, patuloy ang debate sa pagitan ng mga tsuper at mga pasahero. May ilan na naniniwalang kailangan ito para mabawi ang kita ng mga driver, habang may iba naman na nangangamba sa epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Tinanong natin kung ano ang masasabi nila. Kasi sa patuloy yung pagtaas ng petrolyo, kawawa rin mga pasahero din eh. Kung sa tutusin, ayaw din namin magtaas ng pamasahe kasi kawawa rin mananakay. Mapipilitan kami kung talagang yung pagtaas ng krudo ay tuloy-tuloy, obligado talaga na kailangan magtaas kami kahit mga siguro sarado na mga 15 sa minimum. Kontento na kami dyan sa minimum na yan. Kung ibaba lang ang diesel, pataas ng pataas eh. Sa amin po, wala naman po ang kailangan na po namin ang pagbaba ng presyo ng krudo, ng diesel. Kasi sa pagtaas ng pamasahe, kawawa na po ang mga commuters. Kahit naman di na muna tumaas ang pamasahe sa jeep, ang mahalaga ay bumaba kahit konti lang ang sa diesel para kumita rin kami na medyo maganda. Hindi, kahit tama na yan, kontento na kami dyan. Hindi na kailangan itaas. Kawawa naman yung mga computer, di ba? Kung kaya, baba na lang nila yung krudo para masaya lahat. Sa totally po sir, dapat hindi na po magtaas ng pamasahe. Ang babaan na lang po sana natin, yung petro po ng mga gasolina. Para hindi na po mahirapan din ng mga commuters. Okay, kahapon, LRT, ngayon naman, jeep. Para bigyang linaw ang usapin, makakasama natin ngayon si LTFRB Technical Division Chief Director Joel Bolano. Director, ano po ang update na dun sa petisyon? Mapagbibigyan ho ba talaga sila? Magandang hapon na at Reninya. Thank you for inviting us. Kahapon po nagkaroon po ng hearing ang LTFRB board patungkol po doon sa petition ng ating mga transport sector. Ito po ay yung pagpapatuloy ng dati nilang petition ng 2023. Kumbaga po, wala pa po silang bagong pinafile na petition para ngayong taon. So ang ginawa po ng board kahapon ay in-advise po yung ating mga petitioner na mag-file po sila ng updated position paper nila para doon na po mag-base yung discussion or deliberation po ng LTFRB board. Ang kanila pong sila po ay binigyan hanggang February 28 na makapagsumite ng kanilang position paper, yung updated, para po sa susunod na hearing sa March 8 ay matalakay na po ito. Sir, Director, ganito, yung hiningi nila ng 2023, magkano po yun? 3 piso? Kasi di ba binigyan sila ng piso na provisional increase? So, ano to? Continuation na lang or panibago po to? Tama, Jack. Ito pong petition ngayon na inihiniri niya ng board kahapon ay continuation. Ito po yung 2023 petition. Ang hinihingi nila at that time, 2023, ay 17 pesos at that time. Kasi nga, kung natatanda natin, napakataas ng fuel noon, parang umabot ng more than 60 pesos. Kaya nga, ang ginawa po ng ating board, dahil hindi naman ganun na ka-level nung price ngayon, ay
binigyan po ng pagkakataon yung ating mga petitioner na mag-file ng updated position paper nila. Habang kami naman po sa LTFRB ay ginagawa po ng aming planning, yung pag-aaral din po para sa basihan ng pagtaas o hindi pagtaas ng ang pamasahe. So ito pong gusto nilang dagdag pasahe po, mga kailan po kaya ito magte-take effect? At ito po ba ay pansamantala lang? Ms. Linya, pagka po na kompleto po yung mga position paper o yung submission ng ating mga petitioner, kasama na po yung ibang sector like yung ating mga commuters, at nakapagbigay na rin po ng input ng ating NEDA, ay tuloy-tuloy po yung deliberation ng board nito. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, nag-set agad po ng hearing, next hearing ng March 8 para mas mabilis. So kapag na kompleto ito at ma-deliberate, ano man po yung maging decision ay mailalabas ng mabilis din ito ng LTFRB. So by March or April po yung taas pasahe? Yung decision po ay hindi pa natin alam kung ano ilalabas ng LTFRB board. Ayaw naman natin po i-preempt yun. Pero hopefully kung kompleto na nga po, baka after March o mga April po ay maglabas. So kung sakali pong kompleto na po yung mga dokumento na kailangan ng LTFRB. Director Bolano, di ba meron kayong binibigay na fuel subsidy, yun parang 10,000? Tuloy-tuloy ho ba yan? At kung sakaling i-grant natin yung fare hike na to, aalisin nyo ba yan, yung fuel subsidy po na yan? Thank you, Jack. Tama po kayo. Meron po tayong fuel subsidy program o yung subsidy para sa ating mga operators and drivers na nung last year ay meron po, nagkaroon po ng allocation ng 2.5 billion. Ngayong taon nag-allocate ulit po ang ating pamahalaan dyan ng 2.5 billion. So inintay lang po natin na mai-cascade o mai-download na po yung fund sa LTFRB at DOTR para masimula na po ulit yung pag-release sa ating mga beneficiaries. Kung tungkol ho dito sa fuel subsidy at doon po sa petition, doon po sa fuel subsidy po, ang nagtitrigger po doon yung world market price natin, yung average market price natin. So kapag yun ay umabot na sa $80 per barrel, dapat nang ibigay po yung fuel subsidy. So hindi siya connected talaga doon sa pag-petition. Sir, what about yung petition naman daw ng mga ride-hailing apps na 25 pesos na flag down rate, na taasan ito sa 25 pesos at additional 3 pesos per kilometer? Opo, nakapag-file na din po sila. Actually, kahapon lang siya, Ms. Nina, na i-file. At ito po ay in-endorse na natin sa board and bank para po ma-set din po ito for hearing, for public hearing. So, baka this coming weeks ay i-set na rin po yung hearing nila para doon sa kanilang. Tapos, Director, meron pa yung TNVS, di ba, na humihingi. So talagang lahat, Dami, no? lahat tumataas. Kasabay ng LRT. So, Director, yan, tatlo sila. Jeep, taxi, TNVS. Ano tingin nyo probability na mauna po na magtataas dyan? Well, actually yung jeep kasi nauna na kasi ito yung jeep na nagpetisyon. Sabi ko nga, way back po ito noong 2023, pina-update lang po. Hopefully, ma-resolve agad po ito ng board. Kung sino po yung kompleto po yung aming pag-aaral, dahil ang pagtaas po ng pamasahe ay masusi pong inaaral ng LTFRB dahil may effect po ito dun sa ating mga produkto dahil sa ating merkado. Sa inflation din may effect. Kaya meron po tayong position paper na hinihingi rin sa ating NEDA. So, binabalance po kasi bukod doon sa may effect dito sa ating passengers, ganun din po sa ating operators and drivers. So, kaya balance po ay lalabas po ito ng LTFRB. Okay. Sir, last na lang po bago namin po kayo pakawalan. Paano natin kino-consider, paano natin binabalanse? Kasi considering niya, di ba? Itong mga drivers, may mga kaanak din naman na nagko-commute din naman, di ba? Malaki rin yung nawawala rin sa kanila. Oo, Paano po, ano yung computation na kino-consider po natin dito, sir? With whether i-grant natin? Yes, at una po dyan, tama po yung fuel. Kung gaano kataas ito. May historical data po tayo ng pagtaas ng fuel at that time kung magkano yung increases. Tapos yung pong inputs from the NEDA, kung ano po maging effect nito sa inflation, kung mataas ba o hindi. Kasi may effect, may effect din ito doon sa mga basic commodities natin. So ayaw naman natin na pagtaas ng pamasahe, dahil nga nagtaas, apektado rin yung ibang commodities. So ayaw natin na pare-pareho tayong maging
magkaroon ng effect doon sa pag-increase ng pamasahe doon sa mga commodities na ito. Okay, sir. Mukhang marami kayo dapat i-review nga dahil sunod-sunod yung mga request nga ng fare hike. Maraming salamat po, Director Joel Bolano ng LTFRB. Samantala, nagpalit ng liderato sa Presidential Communications Office o PCO matapos magbitiw si Cesar Chavez bilang kalihim ng ahensya. Ang dating ABS-CBN reporter na si Jay Ruiz ang papalit bilang bagong acting secretary ng PCO. Ayon kay Chavez, ipapakilala niya si Ruiz sa PCO Management Committee sa Lunes, February 24 upang simulan ang transition period bago ganap na maupo sa pwesto sa March 1. Inanunsyo ni Chavez ang kanyang irrevocable resignation noong February 5 at nakatakda siyang bumaba sa posisyon sa February 28. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Chavez na bagamat marami siyang ipinagpapasalamat, aminado siyang hindi niya natugunan ang lahat ng inaasahan sa kanya bilang PCO Secretary. Samantala, inaasahang ipagpapatuloy ni Ruiz ang mga programa ng PCO habang nagkakaroon ng transition sa ahensya. Sa aming pagbabalik, Senate President Cheese Escudero tiniyak na may magaganap na impeachment trial. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang person of interest sa pagpatay sa isang doktora sa Naga City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Bicol correspondent Jonathan Maestrado. Sumuko sa National Bureau of Investigation sa Naga City ang person of interest sa pagpaslang sa Bicol Medical Center OB-gynecologist na si Dr. Rajin Romualdez. Ayon sa NBI, matapos ang 3 araw na pakikipag-usap kay Raymart Martinez, sumuko ito at sinundo sa Matnog Port kahapon. Lumalabas na ilang araw nagtago sa Bantayan Island sa Cebu si Martinez at nakumbinsi lang na sumuko ng pagbigyan ang kanyang mga kondisyon tulad ng seguridad at pagsama sa pagsundo sa kanya ng anak na menor de edad. Siguro nakapag-isip-isip din siya at kailangan niya din talaga sigurong harapin yan. Hindi ako makakapagbigay ng detalye kasi wala pa siyang lawyer, so hindi kami makakapag-extract ng kung ano man, statement, confession or whatever it is. Pero paglilinaw ng NBI, person of interest pa lang si Martinez at hindi suspect. Sa kabila ng kanyang pagsuko, naging mailap siya sa mga tanong tungkol sa pagkamatay ng doktora. May pa pong masabit ay nahalat ko pa po si abogado. Mananatili sa kustodiya ng NBI Naga si Martinez habang iniimbestigahan ang kaso. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Ipinagbabawal na ng COMELEC ang anumang uri ng bullying, diskriminasyon at red tagging ngayong campaign period. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi dapat maging daan ang eleksyon para sa pambabastos at kawalan ng respeto, lalo na sa vulnerable sectors tulad ng kababaihan at persons with disabilities. Sino mang kandidatong lalabag sa patakarang ito, maaaring kasuhan at madisqualify sa halalan. Umaasa ang COMELEC na ang mga biktima ng diskriminasyon at red tagging ay magreklamo upang mapanagot ang mga lumalabag. Natuntun na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang kinaroroonan ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Pinaniniwalaang nagtago si Roque para makaiwas sa investigasyon ng Quad Committee kaugnay ng Pogo Operations. Kinumpirma ni PAOC spokesperson Dr. Winston Casio na may hawak ng intelligence report tungkol sa kinaroroonan ni Roque. Matatandaang ipinatawag si Roque sa investigasyon matapos lumabas ang ilang dokumento na nag-uugnay sa kanya sa isang sinalakay na Pogo Hub sa Pampanga. 3 taon na lang ang termino ng Commandant ng Philippine Coast Guard o PCG. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12122 nitong Martes. Sa ilalim nito, 3 taong mamumuno ang isang commandant sa PCG, maliban lang kung bawiin ito o kung
inabutan ng compulsory retirement. Sinusugan din ito ng Kongreso. Sakop ng batas sa mga commandant ng PCG na inappoint o na-promote na nasasaklaw ng ibang mga batas. Magiging epektibo ang bagong batas matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa pahayagan na mayroong general circulation. Samantala, tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tiniyak ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, haharapin ng Senado ang kaso pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Hulyo. Dagdag niya, susundin ng Senado ang tamang proseso. Titiyakin na patas ang paglilitis. May katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Mas tumibay ang suporta ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara kay Vice President Sara Duterte batay sa Okta Research. 62% ng mga Pilipino ang pabor sa administrasyon ni PBBM, samantala 38% lamang ang sumusuporta kay VP Duterte. Pinakamalakas ang suporta kay PBBM sa Luzon at Visayas habang nananatiling matibay si VP Sara sa Mindanao, ang kanyang baluarte. Ayon sa Okta, posibleng nakakaapekto ang ratings ni VP Sara sa ang impeachment complaint laban sa kanya. Issue rin ang confidential funds na inuugnay sa kanyang opisina. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa mga programa ng Administrasyong Marcos, partikular na sa ekonomiya, infrastruktura at ugnayang panlabas. Walang pasok sa ilang mga paaralan sa darating na may February ma-in-announce na 25. Yeah, maganda Oo. tingnan siguro nila yung mga Facebook pages ng eskwelahan ng kanilang mga anak. Diba? Mamaya meron pa tayong balita tungkol dyan. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Inakusahan ni House Majority Leader Manix Dalipe ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng paggamit sa Office of the Ombudsman bilang sandata laban sa mga kongresistang bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos manawagan si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na suspindehin ang ilang lider ng Kamara kaugnay ng umano'y issue sa budget insertions. Ayon kay Dalipe, desperadong hakbang ito para ilihis ang usapin ng impeachment case laban sa Vice-Presidente. Tiniyak niya na hindi magpapagamit ang ombudsman sa mga political maneuvers at iginiit na mananatiling matibay ang liderato ng Kamara sa pagsusulong ng transparency at accountability. Umaalab ang tensyon sa Kamara. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, ginagamit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Office of the Ombudsman para gipitin ang mga bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dagdag naman ni Congressman Joel Chua, desperado na si VP Sara kaya dumulog na siya sa Korte Suprema para harangin ang impeachment laban sa kanya. Para bigyang linaw ang isyong ito, makakausap natin ngayon si House Deputy Majority Leader Representative Joel Chua. Congressman, paano niyo po tinitingnan ang mga alegasyong ito? Well, unang-una, gusto ko munang linawin na hindi po ako Deputy Majority Leader ng House of Representatives. Tayo po ay Chairman ng Committee on Good Government. Okay. Pangalawa po ay alam po ninyo, noong una sinasabi po nila ng kampo po ng ating Vice Presidente na sila daw ay handa na harapin ang lahat ng impeachment at ito ay welcome development para ma-idepensa po nila ang kanilang ang mga aligasyon laban po sa Vice Presidente. Subalit, nakita naman po natin kabilang petition po ang kanilang final. Nag-file po sila ng petition for certiorari and prohibition dito po sa Korte Suprema. Ito po ay pagpapakita lamang na nais nilang maharang ang impeachment na gaganapin po sa Senado. Kasi kung sila po talagang handa, dapat hinayaan na po nila ito at hindi na po sila nagpa-file ng kung anon po pong mga legal maneuverings kagaya po nitong petition.
Nga, Congressman Chua, tingin nyo magiging rason to para hindi kagad magtuloy ng impeachment trial ang Senado? Kumbaga, pwede ba nila sabihin na, teka, hintayin muna namin yung magiging desisyon ng Supreme Court po? Well, kung ito po ay pag-uukulan ng pansin ng Korte Suprema, maaari po silang maglabas ng TRO, ng Temporary Restraining Order, para umusad po ang impeachment, at ito po ay magiging cause ng delay. Pero ako po naniniwala na ito naman po ay walang basihan, dahil kung titignan po ninyo yung kanila pong aligasyon, talagang hindi naman po ito tatayo sa kahit na ano pong korte. Congressman Chua din, no, yung sinasabi nga, based dun sa petition na kanilang final, ang sinasabi, hindi daw pwede sampahan ng more than once sa isang taon. Tama ho ba? Yun yung ginawang basihan po eh. Ang in-entertain ay yung fourth impeachment. Pero considered ho ba na, kumbaga impeachment na na rin yung unang tatlo? Kasi hindi naman ho totally natalakay eh. Ano ho ba yung pagkakalam po natin dito? Tama po kayo. Unang-una po, maliwanag po na nakalagay po sa aming rules, no? Masabi po dito, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ang keyword po dito ay yung sinasabi po nating initiated. At makikita rin po natin sa nasabing rules, sinasabi po dito, impeachment shall be initiated by the filing, number 1, and subsequent referral to the Committee on Justice. Yung una pong tatlong impeachment complaint ay hindi naman po na-i-refer sa Committee on Justice, kaya hindi po nating masasabi na nagkaroon na po ng initiation sa isa o sa dalawa o sa pangatlong impeachment complaint. At ito pong ganito pong standing ay pinatitibay po ng court ruling. Yung kaso po sa Francisco versus House of Representatives, kung saan sinasabi po dito na ang initiation daw ay kailangan dumaan sa filing at kailangan po may referral sa committee. So, yun nga, Congressman Chua, hindi siya dumaan doon sa proseso nga tama? Tama pagkakaintindi ko? Hindi dumaan sa filing? Tama po, kaya po hindi po natin masasabi na ito ay counted na as initiated. Okay, ang tanong ko naman po sa inyo, Congressman, kung sakaling itong gustong ipaharang nga ni VP Sara Duterte at sabing illegal itong impeachment laban sa kanya sa Supreme Court, will it be affected yung impeachment trial po? Kasi the other day we had a guest na iba yung political judgment, iba yung judicial judgment. Yes. So ano po ang masasabi nyo dyan? So let's say natuloy itong nasabi na illegal yung impeachment. Sabihin natin, let's say for hypothetically po, can that stop the impeachment proceedings or trial? Opo. Well, they can always question the impeachment proceeding, pero maliwanag naman po na lahat po ng mga ginawa po namin dito sa Kamara ay naayon po sa batas. Hindi lamang po batas, kundi sa House Rules at sa ating pong saligang batas. Tsaka Congressman Chua, I'm sure marami na rin nagtanong po sa inyo to at tanong din po na aking partner si Nina po. Paano kung dumating during natuloy na yung impeachment trial at inunahan po niya ng resignation, titigil na ho ba yung pinaka-trial or itutuloy natin? Kasi once na nag-resign siya, Nina, di parang nandun pa rin, pwede pa rin siya takbo, hindi siya mapapasok dun sa perpetual disqualification. Pero paano ho ba yan? Unless sabihin daw ng impeachment court na isama yun, na perpetually disqualified. Yes. Paano disqualified, ba yan? No, sir, Congressman? Ang stand po kasi namin dito, ang amin pong prayer sa impeachment complaint, dalawa po. Unang-una po, removal, at yung pangalawa po ay disqualification from public office. Now, assuming for the sake of argument, sa kalagitnaan po ng impeachment, siya po ay nag-resign. Yung removal po, syempre, hindi na po yan magiging posible. Pero meron pa po isang prayer na dapat pong desisyonan din po ng impeachment court, which is yung disqualification. Kaya sa amin pong stand, ang stand po namin dito at paniniwala, dapat tuloy pa rin po to nang sa ganun magkaroon po ng kasagutan ang pangalawang prayer po na hinihiling po namin sa impeachment court.
Last question lang po, Congressman Chua, no? Mainit po dito si Congressman Dalipe. Yung nagbigay siya yung tungkol doon sa ombudsman na sinasabing parang wine-weaponize. Ano po ang take niyo po dyan po sa pagsampa po ng kaso? Yung hinihiling nila sa ombudsman na masuspinde yung ilang members po ng Congress po. Well, maliwanag po na ito'y diversionary tactic nila para malihis po ang issue. Dahil ngayon po, ang issue po ngayon ay accountability po ng ating Vice Presidente. Ngayon, para malihis po ang issue, nagsampa naman po sila ng counter para yun po ang maging pansin po ngayon ay yung kaso po sa ombudsman. Pero ako po'y naniniwala na ito po'y babaliwalain at hindi po to kakagat po sa kahit na ano pong proseso po sa korte o sa ombudsman. Alright, maraming salamat, Congressman Joel Chua. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Pumailalim sa kotse ang isang batang naglalaro sa isang parking lot sa Thailand. Ang paslit, hindi agad napansin ng driver. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang talyer sa Thailand, makikitang dadapa sa parking lot ang naglalarong batang lalaki. Tiyempo namang paparating ang isang puting kotse. Sinubukan niyang parahin ng isa pang bata, pero mabilis ang pangyayari. Hindi yan napansin ng driver at nagdire-diretso hanggang pumailalim ang paslit. Ang masaklap pa, napansin lang yan nang umiyak na ang bata. To the rescue naman ang lola ng biktima at iba pang nakakita. Agad na ialis sa ilalim ng kotse ang 2 taong gulang na lalaki. Dahil maliit ang paslit, hindi siya tuluyang nasagasaan. Pero sa pagkakaipit, nagtamo siya ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Namaga rin ang noo. Agad dinala sa ospital ang biktima na nasa maayos ng kalagayan. Kwento ng lola, iniwan niya lang saglit ang naglalarong apo para mamili sa palengke. Sa pool sa video ang sasakyang nagit-git at naipit sa pagitan ng truck at barikada sa Taiwan. Sa video kita ang pagharurot ng itim na sedan sa gilid ng isang truck. Pero nagit-git ito ng truck at tuluyang naipit. Nakaladkad pa ang sasakyan bago tuluyang huminto ang truck. Nakuha at dinala sa ospital ng emergency responder ang driver na natrap. Parang nahirapan akong basahin yung mga... Natulala ka nga hindi ko kaya yun, ano? Alam mo, partner Jack, okay naman yung bata, no? So, okay he's alive and well. Magalang daw yun, no? Okay, alam mo ba nung 5 years old ako, nagulungan rin po ako ng jeep. Yes. Paano yun? Naglalaro ka nun? Tumatawid kami ng nanay ko. Yung mami ko nagtuturo sa isang school, sa isang university. Tumatawid kami papunta sa driver. So akala nila wala na ako, partner. Sugat-sugat ako, may mga sugat pa ako from that incident. Yun nga, Miss Car, usual kung malalim yan, definitely. And Parang rin ako, remembrance. ganon, nagsigawan lahat. Hinila ako sa ilalim ng jeep. Alam mo, good thing yung dito, buhay yung bata. Kasi may isang case na ganyan, na-cover ko din dati, nung reporter pa ako. Halos ganyan din, naglalaro. Yung driver kasi nagsa-cellphone. Nakapark siya, hindi niya alam, may naglalaro pala dun sa may gulong niya na bata. Naku, hindi mo makikita nagulungan yun. talaga niya. As in, namatay yung bata. Ito, parang sa fortunately, gitna siya. Like ako noon, sa gitna. Tapos yung mommy ko 6 months pregnant, tumalsik. Kasi tumatawid kami. Sa totoo lang, kaya minsan natatakot ako, kunyari magdadrive ako ng mataas na vehicle. Yung mga namamalimos na bata. Nako, kaya mag-ingat ang hirap nun dahil biglang tumatawid, baka biglang pumailalim. So ingat po tayo, mga driver. Saka syempre, mga nag-aalaga po ng bata, mabilis silang tumakbo Minsan Diba't wala na. mahagpit ng hawak mo, baka biglang kumawala at tumawid. Sa aming pagbabalik, silipin ang paghahanda sa mga inaabangang Grand Float Parade sa selebrasyon ng Panagbenga Festival. Magbabalik ang Arangkada Balita. Pasok sa ilang paaralan sa Martes, February 25, bilang paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.
Kasama sa mga paaralang walang pasok ang De La Salle University, University of Santo Tomas, Adamson University, Xavier School, Immaculate Conception Academy at UP Cebu. Kasama rin sa listahan ng mga miyembro ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary or CICM. Ito ay isang Roman Catholic Missionary Congregation ng mga partner Jack. Yes, yung pala meaning nun, Yes. yung CICM. Nababasa ko nga yan eh. At kasama rin yung mga paaralang parte ng EDSOR Consortium at Caloocan Schools Association. No? Samantala, ilan namang universidad tulad ng Assumption College, University of the Philippines, Ateneo de Manila at Far Eastern University ang magsasagawa ng asynchronous classes o alternative learning modes. Para sa iba pang anunsyo, abangan ang opisyal na pahayag ng inyong paaralan. At para naman sa update sa lagay ng panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga po, malaking bahagi pa rin ng ating bansa yung nakakaranas ng mga pag-ulan. Dulot po ito ng shearline at ng amihan. Kung saan yung shearline patuloy po magdudulot ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan at kung minsan ay mga intense pa po na pag-ulan sa buong bahagi ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, maging sa area din ng Laguna, Rizal at Quezon. So patuloy pong pag-iingat sa mga kababayan natin sa banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng Aurora, dulot naman po ito ng amihan. At dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay meron tayong mararanasan ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin po ng amihan. At sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman po ito ng easterlies. And sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag sa northern at eastern sections ng Luzon sapagkat magiging maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan at wala rin po tayong minomonitor na bagyo or LPA na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Maraming salamat, Grace Castañeda ng Pag-asa. Ilang araw na lang at matutunghayan na ang pinakahihintay na Grand Float Parade sa Panagbenga. Kaya naman puspusan na ang mga paghahanda para dito. Narito ang ulat ni Baguio correspondent Emil Peredo. Excited na ang marami sa Grand Float Parade sa darating na linggo, February 23. Ang Float Parade ang highlight ng taunang selebrasyon ng Panagbenga Festival sa Baguio City. 42 floral float ang maglalaban-laban sa magkakaibang kategorya, ang small float category, non-competing category at medium float category. Kaya naman, ang mga lalahok sa parada, puspusan na ang paghahanda. Bawat float na babalutan ng libu-libong makukulay na bulaklak, kasing kulay ng tradisyon at kultura ng mga taga-norte. Maging ang mga disenyo ng bawat float sumasalamin sa likas ng pagiging malikhain ng mga Pinoy. Nag-umpisa kami is first week ng January. Mobilization na ako. Nag-mobilize na kami ng mga gamit lahat until now. Pero matagal din kasi ang paggagawa ng construction niya eh. Approximately, pag ganitong float, medyo medium to large, abot siya ng mga 10 days. Kaya sa mga naghahanap ng pang-weekend getaway, tara sa Baguio ngayong linggo para sa Grand Float Parade ng Panagbenga Festival. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Patuloy ang paggaling ni Pope Francis matapos ang isang linggo sa Gemelli Hospital sa Roma. Ayon sa Vatican, mapayapa ang naging gabi ng Santo Papa at nakapag-agahan na siya habang nakaupo sa kanyang armchair. Sinyalis ng unti-unting pagbuti ng kanyang kondisyon. Dahil sa kanyang kalagayan, kinansila na ang ilang nakatakdang aktibidad, kabilang ang Jubilee celebrations ngayong weekend. Kinumpirma na ni Sam Milby ang hiwalayan nila ni Catriona Gray.
Yan ang diretsahang inamin ng aktor sa isang exclusive interview ng ABS-CBN pagkatapos ng media conference ng seryeng Saving Grace. Kasabay nito, nilinaw rin ni Sam na walang third party sa kanilang hiwalayan. Matatandaang nadawit sa issue ang singer na si Moira de la Torre na malapit noon kay Sam. Pero sabi ni Sam, hindi na raw sila close ng singer ngayon. Sabi pa ni Sam, and I quote, "We are not friends anymore." Ano kaya nangyari doon? Samantala, kung may hiwalayan, meron namang leveling up ang relasyon gaya na lang ng Cedric Juan at si Kate Alejandrino na engaged na. Sa isang video clip, makikita ang dalawang nagkukwentuhan. Arang sumunod na eksena, aba, may sing-sing na. Ang announcement post na yan ni Cedric, sinamahan pa niya ng nakakakilig na mensahe para kay Kate. Sabi ni Cedric, "Tara, mangarap tayo bawat sandali simula sa araw na ito." Quote-unquote. Oh, hindi ako nagsabi niyan. Yeah. Tinapos Nililinaw mo lang. Nilalinaw ko lang, no? Tinapos ni Cedric ang kanyang mensahe sa pangakong araw-araw niyang pipiliin ang kanyang mahal na si Kate. Congratulations sa inyo, Cedric and Kate. Tama ka. Hindi ko... Tayo po ay naghahantid lang ng mensahe. Oo, at congratulations Oo, sa at kanilang nakakalungkot naman yung kay... Oo nga eh. Kala ko perfect couple na Yes, sila eh. maayos na maayos sila Oo eh, nga no? eh, no? Sige na nga kung saan si iba. Maybe it's all for the best. Yes, oo. Oo. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Magdamag, tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.